Isang temporary immigration measure ang inilabas po ng federal government kamakailan na posibleng magbigay benepisyo sa mga temporary foreign workers sa mga rural area. Ano nga ba ang polisiyang ito at paano ito makakatulong sa mga TFW? Narito ang report. Inilabas kamakailan ng federal government ng Canada ang isang temporary measure para sa mga temporary foreign worker. Mula sa dating 10%, ginawang 15% na ngayon ang quota ng mga employer na makapag-hire ng TFW sa mga low-wage position sa rural areas. Ayon kay Mac Pagaduan Jr., isang registered immigration consultant, mahalaga ito dahil ibig sabihin mas marami ng temporary foreign worker ang maaaring i-hire o i-retain ng mga employer. Epektibo ito mula April 1 hanggang sa Marso ng susunod na taon. That 1 year is significant. Importante yan sa kanila lalo na sa mga expiring work permit o nasa under restoration, no? Itong isang taon na to ay parang is pagkakataon nilang makapag-transition pa to permanent residence. Ginawa ang temporary measure na ito para tulungan ng mga negosyo sa mga rural areas na makakuha ng mga empleyado, pero kailangang sumali muna ang probinsya o teritoryo sa temporary measure para maging eligible ang employer sa 15% na quota. Sa ngayon, sumali na ang Nova Scotia, Quebec at Manitoba. Pag-coordinate na sila sa kanilang employer, no? Maging proactive at sabihin na gusto nilang manatili at maaaring payag din ng employer sa kanila na manatili sila. So yun ang unang-una. And then mag-seek sila ang employer should seek a legal or legal representation from someone na marunong sa LMIA. Naniniwala si Pagaduan sa mga rural areas na nakatuon ngayon ang direksyon ng Canadian Immigration. Kung meron ka pang 1 taon sa kontrata mo o 6 na buwan, maghanap ka na ng rural areas na pwede mong sa alam mo na may chance ka. And besides, kaka-announce lang ni Honorable Lena Mediab ng ating Immigration IRCC Minister na they are really supporting rural areas for their economic needs. Halimbawa, anya ang Alberta Rural Renewal Stream. 2 lang ang naging draw sa kategory na ito noong 2025. Pero ngayong 2026, 3 buwan pa lamang nakakaapat ng draw ang Alberta. So ano ang ibig sabihin nito? Ang focus nag-shift to rural renewal, rural programs, no? So kung kayo ay nasa Edmonton o Calgary, as a good example, medyo hindi natin nakikita ang positivity ng focus ng immigration sa mga, especially LMIA, mahirap sa ganitong mga city. So anong strategy? Maghanap ng rural areas kung saan possible na magiging qualified ang employers for LMIA renewal. Paglilinaw ni Pagaduan, ang bagong temporary measure ay para sa mga TFW na nasa low-wage category at ang trabaho ay dapat nasa rural area. Dapat anyang sumali din muna ang probinsya sa polisiya bago maging eligible ang kumpanya. Hintayin natin yung announcement sa official website kung kayo ba ay parte na ng programa na ito. Or sometimes, qualified naman na sa 10% cap, hindi lang knowledgeable ang employer. Babala ni Pagaduan, mag-ingat sa mga magsasabing eligible na kayo kahit na hindi pa. Mas mabuti anyang sumangguni sa mga nakakaintindi talaga sa tinatakbo ng Canadian Immigration nang hindi mapahamak ang inyong kinabukasan dito sa Canada.